Dito tayo ngayon sa Perpetual Village 5 sa Barangay Real Covered Court kung saan tatlong presinto yung nakasetup dito para sa gagawing halalan ngayong araw. Gumamit sila ng plywood na ginawa nilang cubicle kung saan lalagay yung mga BCM machine kung saan boboto naman yung mga residente dito sa village na to. Kasama na rin sa boboto rito ay si Senator Bong Revilla at ang kanyang pamilya. Good morning. Yes. Wala, hindi po ako. Wayne Aguinaldo. Yun lang naman ang nakunaan ko lahat. Parang yun lang na nagkaiba. Parang sigurado ka meron kang kopyahan ba? Oo, Asan ito kopyahan? lang ang kopyahan ko. Ayan. So, nagulat ka? Oo, nagulat sa mga ako. senator? So, masyado okay lang mga binoto ko. Oo. O, hindi ka ba lang banal ito dahil maliliit yung letra? Hindi naman. Isa naman. Oo. So, sigurado ka naman Sigurado ko. Mm. Kasi apat lang yung governor na yan eh. Mm. Siyempre, ang nakita ko kagad dito, si Abing Remulla, yung kagad ang inano ko. Hindi ko na naintindihan ko. Okay. Sige. Pangalan mo, sir? Lorante Oliva. Ano? Lorante Oliva. Thank you, sir. Katatapos lamang bumoto ng pamilya Revilla dito sa covered court ng Barangay Real sa Bacoor, Cavite. Mabilis lamang yung naging proseso ng pagboto nila. Halos tumagal nga lamang ng 5 minuto. Pero kanina bago sila bumoto ay nagkaroon ng kalituhan sa mga bumobotong senior citizen. Yung iba kasi nagreklamo na iba raw yung lumitaw sa resibo sa ibinoto nila. Sabi ng COMELEC, re-resolve nila yung naging problema. Kaya medyo ilang proseso yung dinaanan at nakita nila na nagkamali nga yung senior citizen sa pagtingin sa mga numero at pangalan ng mga kandidato. Tama naman daw yun sa kanyang resibo. So may bago kami recruit, ayan. Ganda, di ba? Si Nicole. Ayan. Mga sungol ka? Ganito yung sitwasyon sa buhay na Tubig Elementary School dito sa Imus, Cavite. Pakita ko sa inyo, pila. Kanina pang umaga yung pila na yan. Dahil yung iba nito ay ngayon lamang dumating, yung iba naman ay nagay dito pa habang nakaboto na. Problema rito, kasama na rin sa pila yung mga senior citizen na binigyan ng ikakataon ng alas 5 ng umaga para nakaboto. Iba kasi ngayon lang lumabas ng kanilang mga bahay at nagsimula para sa kanilang pagboto. Yung problema, kailangan nilang pumunta sa mga patient nila. Yung iba na sa second floor. Kaya medyo pahirapan at sumisiksik din sila sa mga nakapilang regular na boboto ngayong araw. Makikita ninyo na mga naghahanap na kanilang mga presinto. Yung iba naman tumataas yung blood pressure nila dahil nga sa dami ng tao sa sigan. Kaya panawagan ng pamunuan dito sa elementary school na umuwi na sana yung mga nakaboto na kayaan ng makapila yung iba para lumuwag yung lugar. Dahil kita naman ninyo mataas ang sikat ng araw, mainit at magiging siksikan pa hanggang alas 7 pa ng gabi kasi ang botohan. Yung tapos pa, pwede nang lumabas. Dali pa. Sige, ma'am. Mali ang sistema, dapat naglagay kayo ng pila ng senior saka ng regular. Eh sa katulad namin, kanina pa kami, hindi pa ako nag-aalusan. Anong oras ako dumating dito?
dito. Alas 8 pa lang. Wala pang alas 8, nakapila na ako. Anong oras na? Diba? Eh bakit wala kayong system ng ng senior? Dapat ibang-iba talaga. Ibang-iba. Sige, ma'am. Hindi nyo kami pinagiginhawa, pinahihirapan nyo kami. Sige, ma'am. Pangalan, ma'am? Pass. Pass. Susi ng motor. Number? Nandito ako ngayon sa Dasmariñas, Cavite Integrated High School at makikita ninyo sa pasilidad nito. Masyadong malaki ang gusali na to na ginawa ng mga polling precinct dito sa area ng Dasmariñas. Makita nyo sa lugar, may mga pila pa na makikitang mga tao at yan ay sa presinto na iilan na lamang, pero dito sa baba ay makikita ninyo medyo maluwag na yung pagboto ng mga kababayan natin, especially yung mga PWD, mga senior citizen at mga buntis na nilagyan nila ng priority polling precinct. Kakaiba ito dahil sa ibang eskwelahan, halos magsiksikan yung mga senior citizen na hindi nakarating kaninang alas 5 ng umaga. Hanggang alas 7 pa ng gabi yung botohan, kaya inaasahan pa yung pagdating at paghabol ng mga kababayan natin na bumoto rito sa Dasmariñas, Cavite. Idol, may kutsara dyan? May kutsara? Wala yung isa eh. Almost 24 hours ng duty namin. Finally, natapos na rin ang eleksyon dito sa Cavite. So, ikatlong araw na namin nasa kalsada dito sa area ng Cavite, tuloy ang trabaho, naka-blue kami, blue. Peace. Taas kamay po, taas kamay. Nandito tayo ngayon sa Provincial Board of Canvassers sa 13 Martires, Cavite. Ngayong araw ay manunumpa na bilang bagong elect na Governor at Vice Governor.
Kunin mo ah. I've already 1, 2, this one. One more po. 1, 2, 3, Of the Provincial Board of Canvassers do hereby certify under oath that we have of Dasmariñas for the candidates therein for the member of the House of Representatives in the elections held on May 12, 2025. Attached here to informing part hereof is a statement of votes garnered by each candidate for the office of member. Garnered 165,942 votes for the office of member, House of Representatives, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim Kiko Barzaga of NUP as the winning candidate and duly elected member of the House of Representatives of Cavite 4th District, in witness word of the affixed. one more po. Ready? 1, 2, 3. Okay po. Part hereof is a statement of votes by cities and municipalities garnered by each candidate for the office of Provincial Vice Governor. We, the undersigned members of the Provincial Board of Canvassers, do hereby, it appears that Abeng Remulla of NUP garnered 1,058,000. Let us give him a big round of applause. Sirs, po na pag-upo po namin dalawa, maaasahan niyo po na malinis at transparent na government. We will be inclusive and business friendly. And syempre, with the help of with my father, with my uncle, with the help of Senator Bong, I'm sure we will run Cavite very well. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumama sa amin, sa ating mga captain, as chairman, and to all our supporters. I hope you all know that we won't take your vote for granted. Abeng and I will do our very best to make Cavite bigger and better.